Yan. Muli ay magandang gabi, good evening sa bawat isa, maging sa mga nasa online na nanonood. Magandang gabi. At salamat sa pagkakataon na mapagbigyan na makapagsalita sa ating relationship talk. Tonight, ang ating topic ay Signs of a Holy Covenant, Wedding Ceremony. No? So, napaka-importante nung ating topic sa gabing ito. It's about wedding ceremony. By the way, sino na po yung mga ikinasal dito? No? Bukod sa amin, ako. Sino pa? Dalawa lang kami. Yan. Magkakasal pa lang. Wedding or wedding ceremony is not just a ritual. The wedding itself is not just a ritual. It's not just also a ceremony na kinokonduct lamang nung day na yon, but it's not only a paper na sabi nga nila, wedding is a piece of paper. Hindi lang po yun piece of paper. Wedding is the non-verbal message of God para sa atin. When we say non-verbal, hindi ito yung katulad ng ginagawa ko ngayon na nagsisermon ako o nagpapaliwanag ako. Ito yung parang, yung event na yan, it's a non-verbal communication ng Diyos sa atin. Yung mga simbolo ay ipinapahiwatig nito kung papaano ang Diyos nakikipagtipan sa atin, no? Kung papaano ang Diyos nakikipag-communicate, kung papaano ang Diyos nagbibigay ng kanyang message para sa bawat isa sa atin. Sa panahon ngayon, no, sa ating kapanahunan, some couples are busy preparing for their wedding day. But they are not actually prepared for their wedding life. Or married life, I mean. Wedding, sa ating panahon ngayon, ay just a one-day event. Minsan nga, hindi pa one-day event. Diba? Kasi ang mahal ng bayad sa place. Pag nag-extend ka, magkano yun? Diba? Even the guest, kailangan sakto lang yung guest mo. Pagka may sumobra sa guest, additional payment na naman yon, no? But married life is a lifetime commitment. Okay? No? Wedding just for one day. But marriage is for the eternity of your life. Until death do you part. Hanggang sa inyong kamatayan. So wedding, sinisimbolize ng wedding yung pagpasok ng Diyos, pagpasok ng Diyos, how God enter a covenant with us men. Okay? Buti na lang, ang akin may bahay lang yung babae, no? But when I say men, hindi ibig sabihin na excluded yung babae. Okay? When I say men, kasama din yung mga kababaihan dyan. Kasi, pag sinabing men, ito yung, kumbaga, nagsisimbolize ng humanity. So, whether you are man or woman, kasama po tayo doon sa men. Kaya nung magkasala, when men sin, means buong katauhan nagkasala. So, sa Bible, in Bible times, iba yung kanilang kaparaanan nung kanilang pag-aasawa. Compare sa ating present time. No? Sa Bible times, it is more than on pagpapalawak ng kanilang kapangyarihan. Even sa panahon natin ngayon, there are some families na silang magkakamag-anak ang nag-aasawahan.
yung mga mayayaman. No, meron itong yung pangalan nila ay madali lang naman matandaan, no? Spanish last name, no? So minsan gumagamit sila ng mga de ganito, no? A blank de blank or minsan nagpapalit lang. So may clue na kayo kung sino yung mga pamilya na yun, no? Nasa kanila lang, sila-silang pamilya lang yung nagkakaasawahan so that yung kanilang kayamanan ay hindi lalabas. Okay? Sa Israel or in the Bible times, ganun din ang pag-aasawahan. Meron silang 3 stages. Yung betrothal period na kung saan yung katulad kay Jose at kay Maria na na-betroth sila pero mag-asawa na rin sila, no? Wala pa nga lang yung ceremony. So the wedding ceremony, ito yung kung paano yung sa Luke, no, yung sa parable of the 10 virgins na medyo ginabi yung groom and then pagdating ng groom isinara na yung gate. The third one is the wedding feast or celebration. Sa wedding celebration, ito yung tinatawag na consummation. Kasi sa Israel, sa mga Hudyo, may silang ugali. Sa betrothal, walang ligawan itong nangyayari. This is arranged marriage. No? Akong tatay at merong anak yung aking kumpare, business partner ko. So magkakasundo kami na yung kanyang anak na babae at yung anak kong lalaki ay mag-aasawa. So that yung aming business empire ay mas lumaki pa. Or kung halimbawa military ako or politicians, dun sa aking mga kasamang politicians. So ganun din. So ang tawag dyan ay arranged marriage. Yung tatay ay maghahanap ng mapapangasawa ng anak niyang babae. Katulad ng ginawa ni Abraham kay Isaac. Nasabi niya dun sa kanyang katulong, sa kanyang maidservant na huwag kang pumayag na ang aking anak na si Isaac ay magkaasawa ng isang Kanaanite. Pumunta ka sa aking lahi, sa Haran, at kumuha ka doon ng aking kamag-anak na mga pangasawa ni Isaac. So, nakuha niya si Rebecca. Sa Genesis po yan. Nakuha niya si Rebecca, so ganun po ang nangyari. Ganun din sa biblical times, sa Bible times na ganito halos karamihan ang nangyari. Even before World War I noong 1914. So, arranged marriage, so nagbabayad sila ng dote sa mga lalaki. So, mapalad tayo ngayon, hindi na tayo kailangan magbayad ng dote. Pero meron pa rin mga probinsya dito sa atin, sa Pilipinas, na kapag ka namanhikan, nagbabayad ng dote yung pamilya. Bawa sa parting North or parting Mindanao. Usually, ang mga binabayad niyan, mga kung may alaga kang hayop, baka, or ari-arian, or pera, or alahas. So, sa betrothal period, ganyan ang nangyayari. Magbabayad na yung tatay ng dote dun sa babae. That's why, nangyayari iyan kapag hindi na nagustuhan ng lalaki, kaya binuo nila yung concept ng divorce. Kasi binabayaran nila yung babae. Pag hindi sila na-satisfy sa babae, magpa-file sila ng divorce. Okay? Pero ibang usapan na yun. Hindi naman natin pinapractice yung divorce at hindi naman natin ini-encourage na mag-divorce. No? Kasi iba naman na yung kumbaga yung kultura natin sa panahon ngayon, especially sa panahon ng New Testament, iba na rin. Maging ang Panginoong Kristo, hindi niya ini-encourage ang bawat isa na magkaroon tayo ng divorce. So dahil sabi niya originally, nilikha ng Diyos
lalaki at babae at magsasama sila. At ang pinag-isa ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin. So, hindi natin yon, kumbaga, as Christians, hindi natin yon tinatanggap yung idea ng divorce. Sa kanilang betrothal period, yung lalaki, pagkatapos nilang magkakilala, uuwi yung lalaki sa kanilang bahay. Sa kanilang bahay, magtatayo siya ng kanilang kwarto, nung parang magiging bahay din nila. Extended family tawag dito. That's why sa chapter 14 ng John, chapter 14, verse 1, hanggang susunod, sabi ng Panginoon Kristo doon, let not your heart be troubled. Maniwala kayo sa Diyos, maniwala kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming mansions, maraming kwarto. Pupunta ako roon upang ipaghanda kayo. Ito ay pananalita ng lalaki sa babae. Ipaghahanda niya ng kwarto. Maliwanag sa kanila yon is the stage of betrothal. Yung lalaki uuwi, magtatayo ng kwarto. Pagdating ng tumatagal yung pagtatayo ng kanyang bahay, mga 1 year to 1 year and a half. After nyan, babalik na yung lalaki. Now, that's the wedding ceremony. Wedding ceremony na po yan. Susunduin na ng lalaki si babae. Sa pagsundo niya, may kasama siyang mga musician. Parang piyesta na yan. Parang piyesta na yan. And then, naharap sila sa mga elders ng village para i-bless na sila. That's the ceremony. The wedding ceremony. And after that, pagdating nila sa kanilang bahay, that is the wedding feast. Nandun na yung consummation. Habang naghahanda, nagkakasayahan yung mga tao sa labas, yung mag-asawa papasok sa kwarto para yung tinatawag na sexual ritual, ito yung hudyat ng pagtatapos ng kanilang kasal. Hindi tayo pwedeng ganun, di ba? Magpa-first night tayo, alam natin maraming tao sa labas. Hindi pwede sa atin yon. Kailangan secret lang. Sa kanila ganon. Sa biblical time. Sa kanilang pagsundo, katulad nung diniscuss ni Boss K nung nakaraan, yung paglakad doon sa aisle, ito yung katumbas ng ating paglakad ngayon sa aisle. Naiintindihan po? Yung katumbas nun, yung paglakad natin ngayon sa aisle. Sorry. Balik. Yung picture, yung aisle. Sino po lumakad sa aisle? Sa inyo, sa mga lalaki, sa mga kinasal. Lumakad ka. Kami, nung kinasal kaming mag-asawa, nung kinasal kaming mag-asawa, usually, di ba, babae ang naghihintay doon sa altar. Lalaki ang naghihintay, usually. Sa amin, nung kami mag-asawa yung kinasal, siya po yung naghihintay sa akin. Siya yung unang lumakad sa altar. Siya yung unang lumakad. Pagdating dun sa bago mag-altar, naghintay na siya doon. And then, best man, yung parents ko, and then my best man, tapos ako na. Ako na yung lumakad, ako yung naging. Sabi nila, baliktad yung kasal nyo. Sabi ko, hindi baliktad. Yun yung tamang kasal sa biblical time. Sa Bible time. Yung babae, naghihintay doon sa groom, no? Sa kanilang konteksto, sa kanilang kultura, sa kanilang
kustombre, yung babae ang naghihintay sa lalaki para sunduin siya. Yung babae yung naghintay para dalhin siya doon sa tahanan. Ganon din isinisimbolo nito sa atin sa paglakad sa aisle. Pero syempre, ang pinaka-ano nun, pakibalik niyo ito doon sa pinaka-una. Yan, ito mo. Pero syempre, yung pinaka-ano nun, mensahe nun, sabi nga natin, this is a non-verbal message of God to us. Yung diniscuss ni Boss K nung last week, na ang Panginoon Diyos, no, pinatulog niya si Abram, dumaan siya, no, in the form of fire, dinaanan niya yung mga hinating mga hayop, dumaan siya sa pagbubukas ng covenant niya kay Abraham. And after that, tutuliin ni Abraham lahat ng mga kalalakihan doon sa kwarto nila. Yun ang sinisimbolo nun. Yung paglakad na yun. And also, yung paglakad na yun, sinisimbolo din nun, yung bagong karanasan na dadaanan nilang mag-asawa. The new journey of their life. Yung kanilang pag-aaral. Kaya sabi dyan ni Apostle Pablo sa Ephesians chapter 5, verse 21 to 28, submit to one another out of reverence for Christ. Mahirap kasi yun eh. Biro mo, dalawang tao na magkaiba yung pinagisnan, yung kinalakihan, yung kanilang way of life, magkaiba, magsasama sila. Tandaan natin sa Biblia, yung manners and custom, depende din sa lugar. Ephesians is a Greek city. Ephesians, ang tao sa kanila, kumbaga para silang nakatira sa Nabotas, malapit sa fishport. Trading. So, tayo, pagka yung mga taga Nabotas, taga fishport ang kausap natin, iba yung isip ng kalakaran nila, kaysa pagka dinala mo sila sa Caloocan North, no, parting Bulacan. Iba na yung isip nila doon. Sila more on doon, pagtatanim, no? Pag lumampas ka sa Bulacan, puro baha. So, iba na yung isip nila. Unlike sa Nabotas, puro trading. Ganon ang isip ng mga Ephesians, ng mga taga-Efeso. Kasi trading port sila. Dumadating sa kanila yung mga bago. Kaya sabi doon ni Apostle Pablo, wives, submit yourselves to your own husband. Anong ibig sabihin? Kasi even yung mga kababaihan doon, develop din sila personally. Involved din sila sa trade. Unlike sa mga Israelites, sa mga Hudyo, yung mga babae, sanay lang po sila sa bahay. Housework ang kanilang ginagawa. No, sa manners and custom yan. Ginamit ni Apostle Pablo yung salitang submit, ibig sabihin, sinunod ng UFC, one championship. Dalawa lang yung paraan para manalo ka sa kalaban. First is knockout. The second one is through submission. No? Kailangan mag-top siya. Ganon yung ginamit ni Apostle Pablo. Well, sa Greece, uso naman sa kanila yung wrestling nung panahon na yon. Unlike sa Roma, puro naman gladiator naman. So, patayan. Submit, ibig sabihin parang panalo ka na. Wala na akong gagawa. Ganyan inihahalin tulad ni Apostle Pablo, yung sa mga kababayan na you have to submit to your husband. Parang sama ng tingin sa akin ng aking tao. Mamaya ka lang. Mamaya ka lang. Ang seryoso nakikinig. Submit ka. Sige. Magtatap ka mamaya. Submit. Ibig sabihin, sa mga kababaihan, kahit establish ka as a person, economically,
you still have to submit to your husband. You have to honor your husband. Yun ang pinaka-ibig sabihin dito ni Apostle Pablo and everything. Pero sabi niya naman sa husband, 25, husband, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. Mas mabigat. Tayo mga lalaki, we have to love. Hindi ibig sabihin na parang ibigay lang natin yung gusto niya, gawin natin yung gusto niya. But we have to give our life to her. Katulad daw ni Kristo. Sa mga kababayan, submit to your husband because your husband is the head of your family. Just like Christ is the head of the church. Magpasakop tayo. Pero sa mga kalalakihan, napakabigat. No? Bakit sa babae, submit lang? Hindi niya sinabing mahalin mo yung asawa mo. Di ba? Submit to your husband lang. But submission is also accompanied by love. Tandaan natin yan. Hindi siya magsasubmit sa atin kung hindi niya rin tayo mahal. Ganon din naman, tayong husband ay mahalin daw natin ang ating mga asawa, ibigay din natin yung ating buhay sa kanila. Hindi lang yung basta damitan natin sila, love, anong gusto mo? Hindi lang ganon, kundi ibinibigay natin yung ating buhay sa kanila. Ino-offer natin yung buhay natin sa kanila. So, napakahirap, no? Yung sa atin, sa kasalan, arranged marriage, and then after World War I, 1914 to 1918 to 1920, nauso na po yung tinatawag na courtship. Yung pagliligawan. So, 1920, nauso na yung pagliligawan. After World War II, sa atin, sa Pilipinas, nagdidesisyon na ang mga tao na gusto na nila mag-asawa ayon o sila na yung may kakayahan na namimili sa kanilang asawa. Around the world na yan. Buong mundo na yan. At nagsisipag-asawa na yung mga tao. In the Bible times, nag-aasawa sila at the age of 16. Kapag ang babae nagkaroon na ng dalaw, pwede na mag-asawa. But after World War II, tinitingnan nila yung economic situation, and then dito na nauso yung pagkakaroon ng tamang edad sa pag-aasawa. Sa atin sa Pilipinas, sa babae 18, sa lalaki 21. Okay? So, kung mga bata pa kayo, huwag muna kayong mag-asawa. Pero kung nasa edad naman na kayo, pwede na kayong mag-asawa. So, wedding is God's message to us to remind us about His unconditional love and His covenant for us. Yan yung mensahe ng wedding. It's God's message to us to remind us about His unconditional love and His covenant for us. Hanggang anong oras ba tayo? Mahaba. 11:45. 11:27. Then, the walking in the aisle. Katulad ng sinabi ko kanina, yung paglakad, it marks as God walked through the covenant, sa Genesis 15 nga, sinabi. It's also walking to the new chapter of life. So, kapag ikaw nag-asawa ka na, nag-iiba na yung, kumbaga, nag-iiba na yung ano ng buhay mo. Nag-iiba na yung concentration, nag-iiba na yung focus, no? Hindi mo naiisipin na single ka na. So, dati yung mga ginagawa mo, of course, wag lang nilang tanggalin sa atin yung basketball. Every Sunday. Pero, the rest, kailangan ang sentro na ng buhay natin, yung pag-ikot, bilang may asawa na. It's a commitment, yung ating commitment,
yung ating pagbuo ng ating pamilya. So, kung bakit yung lalaki, yung katulad ng sinabi ko kanina, kung bakit yung lalaki, yung lumakad na una, ako nauna akong lumakad, kung bakit yung lalaki yung unang lalakad, dahil ang Panginoon, tayo as a church, naghihintay tayo sa Panginoon. Tingnan muna natin yung sa 10 virgins. Sabi diyan, at midnight, yung naghihintay yung 10 virgins, di ba? Yung 5, nagdala ng extrang oil. Yung 5, hindi nagdala. At midnight, sabi niyan, they rang out. The cry rang out. Here's the bridegroom. Come out to meet him. Kasi susundin na nga nila yung bride. Then, all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish one said to the wise, give us some of your oil. Our lamps are going out. No, they replied, there may not be enough for both of us, and you instead go to those who sell oil and buy some for yourselves. But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in to him to the wedding banquet, and the door was shut. So, hindi na sila makapasok. Actually, kumatok pa yun eh. Master, papasukin nyo kami. Sabi na, nangaral kami kasama nyo. Sabi ng master, hindi ko kayo kilala. So, yung bridegroom, yung huling dumating. So, pagdating niya, sinarado na yung gate. So, pag magpapakasal kayo, make sure yung minister na magkakasal sa inyo, nandun na sa harapan. Kasi pag sinarado yung gate, baka wala pa yung minister, hindi rin kayo nakakasal. So, isigurado nyo lang. Sa James, sabi dyan, be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. You too be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Yung ating paghahantay, isinisimbolize ng paghahantay natin sa aisle, nung babae, isinisimbolize yung paghahantay ng Kristiyano sa muling pagbabalik ng Panginoon. Okay? So, sinisimbolize nun yung bilang mga Kristiyano, sinisimbolize nun kung paano naghahantay. Ganon din sa Hebrew chapter 9 verse 28. So Christ was sacrificed once to take. Oh, sorry. Yung ano pala. Balikan natin. Ito pala. So Christ was sacrificed once to take away the sins of many, and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. So, walking down the aisle means walking in the promises of God. Di ba? Simple lang, no? Yung pagkakasal, yung sa wedding, simple lang siya, pero ang bigat ng mensahe. Yung sa aisle pa lang, yung paglakad pa lang natin sa aisle, we're walking on the promises of God. Ilan nga yung pangako ng Panginoon? Huling bilang ko nasa 1,200. Kasi every day you have 5 promises or 4 promises of God. Parang meron kang 4 o 5 na promise ng Panginoon sa entire Bible. Ganun kadami yung pangako ng Panginoon. So ganun niya tayo kamahal. Ganun niya tayo piniprepare. Every day, meron siyang, so ang isang taon is 365, kapag ka-leap year, 364 and then 365 pag leap year. Imagine mo yan, meron kang mga 4 hanggang 5 pangako ng Panginoon. So, walking down the aisle means walking in the promises of God. That's why in Deuteronomy 31:6, sabi dyan, be strong and courageous.
Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Nakakatakot po talaga mag-asawa. Pero sabi ng Panginoon, be strong and be courageous. Sinabi niya ito sa mga taga-Israel actually, nung papasok na sa land of promise. Ganon din sa buhay mag-asawa. What life ahead of us? Ano ba yung buhay naghihintay sa atin? Pero ang kagandahan doon, sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Second, yung candle. Sa candle, tatlo yan. Merong dalawang payat, and then yung isang malaking candle na nasa gitna. Ang tawag nila dyan, nagsisignify yan ng, parang ang tawag nila dyan ay unity candle. No? Pero actually, hindi po yan unity candle. It's God's light for us. Candle signifies God's light and love that illuminates our relationship. Gustong-gusto ko yung kaibigan kong bishop ng Methodist kapag nagkakasal siya. Siya yung nagkasal, by the way, ng aming mga anak. Sabi niya, ito yung una niyang pinasisindihan yung malaki, yung nasa gitna. Pasisindihan niya yan. Because it represents God's light. And then yung dalawa, huli na yan sisindihan. Sabi niya, ito, nagre-represent ito ng ating buhay, ng ating ilaw. In Matthew chapter 14, sabi dyan, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sa Matthew 5:14-16. So tayo, bilang mga mananampalataya, ikaw at ang iyong asawa, meron kayong parehong liwanag na nagmumula sa Diyos. At ang inyong buhay, nagbibigay encouragement sa mga nakita nito. It gives light. Sabi dyan. Yung dalawang payat na yan, pakibalik nga sir dun sa picture. Kapag ito nawalan ng ilaw, yung isa man dito, bawa ito, kay lalaki nawalan ng ilaw, si babae pwede niya sindihan uli ito. Ganon din pag nawalan ng ilaw si babae, pwede siya makisindi sa ilaw ni lalaki. Pag sila parehas nawalan ng ilaw, kanino sila makikisindi? Sa liwanag ng Diyos. There are times sa ating buhay, mga minamahal, love is absent in our house. Yung pagmamahalan, minsan na uma-absent pa minsan sa buhay ng mag-asawa. Magtatampuhan kayo, mag-aaway kayo, minsan punong-puno, minsan nadadala kayo ng mga problema. Nadadala kayo ng ibang priority dahil sa kagustuhan nyo ng mapalakas ang inyong economic life. Namamatay minsan yung liwanag nyo parehas. Pero tandaan niyo, merong liwanag ang Diyos na pwede tayong makisindi sa Kanya. Sa buhay mag-asawa, though I hate the word normal, no, to use it,
may pagkakataon na namamatay yung ating ilaw at yung isa lang ang may liwanag. Sabi nga ng isang nakausap ko, yung kanyang asawa nagloko. Sabi niya, Pastor, yung asawa ko nagloko. May sakit po yun. Ano po ba ginagawa nung may sakit, pag may sakit yung tao? Iiwan na po ba natin? Pababayaan na po ba natin? Di po ba dapat alagaan natin? Sabi ko, tama naman. Paano mo pinagpipray asawa mo? Sabi niya, pinagpipray ko po yung asawa ko. Naririnig ba niya na pinagpipray mo siya? Kailangan ba yung pastor? Kailangan mong iparinig sa kanya yung panalangin mo. Pag nakikita mo na siya matutulog na, iyayain mo siyang mag-pray. Pag ayaw niya mag-pray ka mag-isa, iparinig mo sa kanya yung prayer mo. Kung gaano mo siya kamahal, kung gaano mo siya hiningi sa Panginoon. Eventually, naging maayos sila. At ngayong mga seniors na sila, sweet naman silang dalawa. Naayos yung kanilang pagsasama. Ganon din naman, no? Tayo bilang lalaki, dahil karamihan sa ating lalaki. Kapag medyo sumesemplang yung ating asawa, isipin natin may sakit yung ating asawa. Alagaan din naman natin. Hindi lang naman tayo nangangailangan magpaalaga eh. Di ba? Minsan tayo mas malambing, pero sila kailangan din nating lambingin. Kailangan din natin silang alagaan. So John 1:15, 1 verse 1 to 5, sabi dyan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that He has been made. In Him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Diba? Ang ganda ng liwanag ng Panginoon. Even the darkness cannot overcome it. When your life as a couple is founded in the love of Christ and enjoying the unity of the Holy Spirit, then you will be an encouragement to the others. Kapag yung buhay ninyong mag-asawa nakatayo sa pag-ibig ni Kristo, ini-enjoy niyo yung pagkakaisa ng banal na Espiritu, then yung ating buhay, yung inyong buhay, magiging encouragement sa iba. So, napaka-importante ng liwanag na yan. The third one is the Word of God. So, napansin ninyo, no? O sino ba nagpakasal dito na walang Word of God? Walang Bible na dinala. Kaya nga yung mga bata, tuwan-tuwa, Bible bearer, diba? Ring bearer. So, the Word of God is included in wedding ceremony to provide spiritual guidance using selected readings and blessings to emphasize the importance of love, faith, and commitment within the marriage. Napaka-importante. Ano nga sabi natin yung Bible? It's a basic instruction before leaving earth. Diba? Ganun din sa buhay mag-asawa. It's a basic instruction. Basic instruction yan. Sa Proverbs 1:8-9, parang sinasabi dyan na, listen, my son, to your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. They are a garland to grace your head and a chain to adorn your neck. Ang salita ng Diyos, nagbibigay ito ng kagandahan sa ating buhay. Garland. Sabagay ngayon, hindi na gumagamit ng garland pag graduation. No? Ribbon na lang. Yung ano na lang. Pero noong araw, garland talaga. They are a garland to grace your head and a chain to adorn your neck. Psalms 119, 105-106. Your word is a lamp to my feet, a light on my path. I have taken an oath and confirmed it.
that I will follow your righteous law. Ganun po ka-importante yung salita ng Diyos sa buhay natin. Especially sa buhay mag-asawa. Yung salita ng Diyos. Through God's word, it will redirect your path and purpose and guide you to your destination. Kahit anong gawin nyo, mag-asawa, kapag present ang salita ng Diyos, magkatampuhan man kayo, at the end of the day, it will redirect your path. Kasi yung salita ng Diyos na mismo, yung nagsasabi sa inyo kung anong dapat gawin bilang mag-asawa. Ito yung magre-redirect sa inyo. Babalikan ninyo, no? Sa salita ng Diyos, babalikan ninyo kung paano kayo nagligawan, paano kayo nagkagustuhan. Ano yung nagdala sa inyo, sa inyong damdamin, bakit kayo nagkagustuhan sa isa't isa, nagmahalan, eventually nagpakasalubungan ng pamilya. Ibabalik kayo sa panahon na ganito ang inyong kalagayan. So through God's word, it will redirect your path and purpose and guide you to your destination. Then, another one is the wedding ring. Huwag nyo nang hanapin yung wedding ring namin mag-asawa. Lumiit na yung wedding ring namin. This coming December 20 ay 33 years na po kami kasal. 1992, so kinasal kami December 20, 1992. So, hanggang ngayon po. Apo. So, lumiit na yung aming mga singsing at itinabi na po namin. The ring has no ends and has no beginning. Sabi niya, infinity and beyond. No? Bilog kasi yung singsing. So, walang simula, walang katapusan, tuloy-tuloy, di ba? Liban lang kung yung singsing ninyo ay linagyan nyo ng hiwa para bungo ka, para patuloy na magkasya sa daliri. No? So, it symbolizes a lifelong covenant of fidelity and unity. So, reflecting the biblical concept of marriage as a sacred bond, while the ring itself is a cultural tradition rather than a biblical command, pero makikita naman natin yung significance nito. Kung papaano yung pag-ibig ng Diyos sa atin, wala itong simula at wala rin katapusan. Kung paano ang Diyos ay walang simula at walang katapusan. Hindi mo sasabihin na, minahal ako ng Panginoon nung down ako. No. Sabi nga ng Biblia, hindi ka pa sinisilang, kilala ka ng Panginoon, minahal ka na niya. Hindi pa nagkakakilala ang nanay at tatay mo, minahal ka na ng Panginoon. Nasa isip ka na niya. Hindi mo sabihin na nung down ako, minahal ako ng Panginoon. Hindi po ganon. Even when we are yet still sinners, sabi sa Galatians, God loves. Imagine ninyo, gaano ka mapagmahal ang Panginoon? Hindi ka pa nabubuo, nasa isip ka na ng Panginoon. Minamahal ka na niya. Sabi sa Psalms 114, hinubog ka niya ng buong pag-iingat. Wonderfully made. You are created. Sa Song of Solomon, chapter 6, verse 3, or Song of Songs, sabi dyan,
I am my beloved, and my beloved is mine. He browses among the lilies. Ito yung awit ni Solomon. May pag binasa niyo tong Song of Songs, may pagka-erotic to ng konti. Pero ipinapakita nito kung papaano ang Panginoon yung kanyang commitment sa kanyang pagmamahal, sa kanyang iniibig. Ipinapakita nito kung gaano niya tinatangi ang kanyang iniibig. How he adore his love. Ang singsing, bagamat wala siyang biblical na, kumbaga parang a representation, maliban sa gift ito ng alipin ni Abraham, wala itong, kumbaga, representation. But, of course, makikita natin yung sa singsing kung papaano ang pagmamahal sa Panginoon ay hindi nagmamaliw. Yung pagmamahal ng Panginoon, hindi nagmamaliw. Kaya yung pinaka-challenge dyan, keep your vows or your covenant, even the feelings fade, let faithfulness be the fashion. Yung ating katapatan. So, sa mga may asawa at sa mag-aasawa, dapat maging buo yung ating isipan na kahit mawala na pala yung feeling, yung aking damdamin, pero yung aking katapatan, ito yung dapat maghari pa rin sa akin. Okay ba? You're enjoying so far? Or parang, ano ba itong napasok ko? Tama ba? So ngayon, nare-realize nyo, no? Yung mga may asawa, yung mga kinasal, no? Sa mga nanonood, ma-realize natin yung ating purpose as a married couple. And then, the veil. Yung veil ay dalawa yung veil eh. Yung unang nakatakip sa mukha pag kinakasal, and then yung isa pang veil yung ilalagay sa ulunan, no? Yung parang tela. Pag kinakasal, tela. And then yung cord naman, yung pag ilinagay yung tela na yon, nakapatong yun sa may ulo ng babae at nakalagay naman sa balikat ng lalaki. But the veil itself, ito yung tumatakip sa mukha ng babae. Historically and culturally, it signifies purity and modesty. Pagiging puro. Yung transition daw nito from girlhood to womanhood. So, sa Genesis chapter 24, si Rebecca, nung sinundo, nung paparating na sila doon sa Promised Land, nakita niya si Isaac sa bukid. Sabi ni Rebecca, sino yung lalaki na yun? Sabi niya, Rebecca also looked up and saw Isaac. She got down from her camel and asked the servant, who is that man in the field coming to meet us? Sabi nung servant, he is my master. So she took her veil and covered herself. So tinakpan niya. So yun yung nare-represent, yung purity. Yung veil din na to, nagamit din naman ito negatively kay Jacob. Naglingkod siya for 7 years for Rachel, pero ang ibinigay sa kanya si Leah. Hindi niya kasi nakita kasi naka-veil. Pero ang nare-represent nito, beauty is inside.
yung beauty inside. Na yung veil na yon, tinatakpan nun upang ipakita doon sa kanyang asawa na yung kabutihan, yung kagandahan ay nasa kalooban. That's why yung pinaka-challenge nito sa atin is marriage must be pure. The couple must be open and honest to each other. Let your true beauty seen in your actions and purity of your heart. Yun yung kagandahan, no? Yung kagandahan mo, maipapakita mo sa iyong action at purity ng iyong puso. Okay? So, sa mga kababaihan na mga nanonood, may your beauty be seen in your action and purity of your heart. And then another one is the cord. Ito na yung cord, no? Unity that cannot be broken. In wedding, a cord can refer to a symbol of unity and commitment, often used in the cord of 3 strands, where the couple braid cords representing themselves and their shared faith in the shape of an infinity symbol placed over the couple. Ito yung tali, no? Parang number 8 siya. Ilalagay yan sa kanilang dalawa. So, parang sing-sing din yan, infinity din yan, but it is a responsibility and a commitment nakalagay sa kanilang parehas. No? Hindi lamang yan dun sa lalaki, kundi maging sa babae. So, in Christian tradition, tumatalsik. In Christian tradition, buti na lang walang malapit. 3 strands are braided together to represent God, the groom, and the bride. Meaning, the act of braiding symbolized their lives, their faith, their commitment being woven into one unified whole with God as the central tradition of their marriage. Sabi nga dun sa Ecclesiastes chapter 4 verse 12, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. No? Yung pinapaano dito yung pagkakaisa. Yung pagkakaisa nila together with God. So yung relationship is parang triangle, no? Parang triangle 'yan, no? Si babae, si lalaki, and then God sa middle. So it cannot be broken. So yung katotohanan niyan, marriage is a lifelong commitment, but also a miracle of God, where 2 different persons come together to be united in Christ, love, and live as a testament of God's enduring love. Sarap, no? Dalawa kayo, nagkasundo, magkaiba kayong tao. Pinapakita dito yung milagro ng Panginoon. Paano kayo nagkasundo? Bumuo kayo ng pamilya. Paano kayo nag-iisa? So, never remove God from your marriage. Huwag na huwag niyong tatanggalin. Huwag na huwag kayong kakalimot sa Panginoon. Huwag na huwag kayong iiwas sa Panginoon. Huwag na huwag kayong lalayo sa Panginoon. And then, the last one is the aras or arhe. Yung wedding coin. Wedding coins, known as las aras in Filipino and Spanish traditions, symbolize wealth, prosperity, and the couple's commitment to share their lives and resources. The ritual typically involving, sa iba kasi meron silang tinatawag na 13 blessed coins. Ayaw ko kung ano yung mga na-research ko kung ano-ano yung mga 13 na yun, pero puro coins lang eh. So, hindi ko alam kung may 20 buo, 10 pisong buo, 5 pisong buo. Hindi, kulang. So, basta 13 coins siya.
sa ating mga, sa bagay Pilipino, sa Chinese kasi, bawal yung, o masama yung 13 na number. That's why pag nakita kayo ng building, walang 13th floor, no? 12, 14 kagad. So, pero sabi nga, sa aking mga binabasa, 13 blessed coins, so represent the groom's pledge to provide the bride's acceptance of this trust, no? Na pinapakita na si bride ay magpo-provide, si groom I mean magpo-provide at tatanggapin naman ito ni bride. So, it represents prosperity and wealth. So, ipinakikita nito, no, sa atin sa panahon ngayon, it is also a significance or signifies the shared responsibility. Bagamat syempre yung pinakatas talaga ay nasa ating mga lalaki as a provider for the family. Pero kung babasahin natin yung Biblia, especially sa Old Testament, ang mga babae, namamahala rin sila ng negosyo. Especially doon sa Ecclesiastes. Or, in the Proverbs ba yun? Sa Proverbs, yung wife who can find a good wife. No? Na kung saan maaga siyang gumigising para i-manage yung kanilang bukirin. So, makikita natin, even in the Old Testament, women also used by God for business. Even yung asawa ni Nabal, napapatayin sana ni David, si Abigail, makikita natin doon, mababasa natin na si Abigail, siya yung nagmamanage ng mga negosyo ni Nabal. So, it's a shared responsibility, pero hindi naman ibig sabihin na tayong mga lalaki dahil shared responsibility, uubligahin na natin ang ating mga asawa. No. Sa atin pa rin mga lalaki, tayo pa rin yung may responsibilidad na mag-provide para sa ating mga pamilya. In Proverbs 3, 9, and 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your all crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Sa lahat ng ito, sabi ni Solomon sa kanyang kawikaan, i-honor pa rin daw natin ang Diyos sa magitan ng ating mga kayamanan. Kung magdidig deeper tayo dito, of course, kailangan nating gawin yung tinatawag na pagbibigay ng ating ikapo, ng ating offering. Pero sa lahat ng yan, sa ating mga kayamanan na nakukuha, kung paano ino-honor natin ang Diyos, ibig sabihin, kung paano natin pinapahalagahan ng Diyos over sa ating kayamanan. Hindi yung kayamanan yung ating nagiging Diyos. Nagiging instrument lang siya para magawa natin yung mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Sa Hebrew chapter 13, chapter 13. Sabi doon, keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Sinabi niya ito kanina doon sa Deuteronomy. Pero sa chapter 13, kung babasahin natin from verse 1 hanggang sa verse 5, tumatalakay ito sa buhay mag-asawa. Yung inyong buhay mag-asawa, sabi niya. Panatilihin yung malinis. Ang pangit no, siguro kung mag-asawa nag-aaway dahil sa pera. No? Huwag na huwag kayong mag-aaway dahil lang sa pera. Yung pera kinikita pa yan.
Malugi ka man ng ilang beses, kikitain mo pa uli yan. Kayang makabawi. Pero yung inyong relasyon mag-asawa, pag nagkalamat, ang hirap ng ano yan, ang hirap ng hilutin. At lagi niyong titignan yung peklat, yung naging peklat ng naging bunga ng pagkasira ng pagsasama ninyo mag-asawa. So sabi diyan, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So punta na tayo sa conclusion. Christ Jesus is the true bridegroom, ang Panginoong Kristo. No, sabi nga sa Revelation, tayo mga bride, no? Ang Panginoon ang groom. Tayo naghihintay sa pagdating ng ating groom. He established our relationship with His Word. Sa magitan ng kanyang salita, in-establish niya yung relationship natin o yung relationship niya sa atin. John 1:12, sino man makipag-isa sa kanya, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At kapag tayo lumalakad sa kanyang katotohanan, ginagawa natin yung gusto niya, tinawag niya rin tayong mga kaibigan. Hindi katulad ni Tommy, no, na kaibigan niya ng si Pipito pag may kailangan. Pipito, my friend. Tayo, tinuturing talaga tayong kaibigan ng Panginoon. Tinuturing niya rin tayong anak. Tinuturing niya rin tayong kapatid. He also removes the veil of sin. No? Pag sinabing, you may now kiss the bride, tatas mo na ngayon yung veil, no? Tapos, ano ka nang refresh, saka mag-kiss. No? He removes the veil of sin. He binds us with a cord that cannot be broken. Yung pagmamahal sa atin ng Panginoon, hindi yun mabubroken. Yes, nalulungkot sa atin ng Panginoon minsan kapag nakagawa tayo ng mali. Pero hindi yun napuputol yung kanyang pagmamahal. He seals us with an everlasting ring. He gives us through riches better than the worldly wealth. No? Binigyan niya tayo, ginusto niya tayo. So, napapatunayan. No? That's why, sa buhay mag-asawa, sabi nga ng Panginoon kay Joshua, be courageous. Do not be afraid. Bilang mag-asawa, patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. Amen. Meron po kayong tanong? May mga tanong? Huwag lang kung paano. Kung wala na, binabalik ko kay Sir Noel.